Lang kinaming mga taga-subaybay dito sa ating programang Ang Salita ng Buhay. Napakagandang umaga po nito at napakasaya po ng araw na ito dahil ito yung unang araw o unang araw ng buwan, unang lingkod natin ang ating mga kapatid na manggagaling Sampaloc. Wala pa po si Derek at saka si Philip. So, on the way po sila patungo po dito. Magiging maganda po ang ating talakayan ngayong umaga at naghahanda po ng mga bagong setup yung ating programa. Kagaya nga po ng nasabi ni Direk noong nakaraang linggo, ni kapatid na Kariagan nakaraang linggo. Siguro maglalaan tayo ng mga ilang minuto para doon sa mga katanungan, sa mga bagay-bagay na tinalakay na po natin. At sa mga bagay-bagay na tatalakayan natin, magiging maganda po yung interaction. Natutuwa po kami sa mga comments ng mga kapatiran na nakakarating sa mga Facebook accounts po natin. Nagpapasalamat po tayo sa mga positive comments nila, sa mga magagandang bagay na ibinibigay sa atin at encouragements na rin na magpatuloy tayo sa ating gawain, magpatuloy tayo sa broadcast natin na ito. Muli, papasalamatan din natin ang ating mga technicians dito at ang ating himpilan dahil higit pinapaganda nila at higit ngang nagiging mas interactive ang gawain natin dito sa programang ito. Isa-isahin muna natin. Gisingin muna natin ang ating mga kapatiran. Si Larry, hindi ka na nag-text kagabi. So, si Larry, si Matmat, si Tim, ang mga Emperado family, good morning po sa inyo. At binabati po natin sila ng isang magandang morning at isang mapagpalang bagong taon din. Mga kapatiran natin dyan sa Langkiwa, sa Carmona. Sila Jade, sila Sister Ana, si Marivic, si Maricar, at saka si Marco. Good morning po sa inyo. At ganun din, babatiin natin ang Muntinlupa na nagkakaroon sila ngayon ng kanilang selebrasyon, pasasalamat para sa kanilang anniversary kung saan naruroon ngayon si Ivan. Kaya wala po si Ivan dito sa ating booth at wala po sa tabi natin ngayon si Ivan. Andi dito na po ang ating mga kapatid na hinihintay. So, this morning, papasa po natin sa kanila. Again, hihintayin ko po mga kapatiran sa Paranaque din mamaya, sa Sampaloc, si Ruben dyan sa Alabang, si Joel dyan sa Lagro, si Sir Raj dyan sa Cainta, at baka magtampo si Brian, baka hindi ko mabanggit, and even kay Hapon, good morning sa iyo dyan sa Pangasinan. So, ibibigay ko muna po ang upuan para sa ating direktor. Lilipat ako dun sa kabila. Okay, maraming salamat, Ronnie. At magandang umaga po sa inyong lahat. And Happy New Year to everyone. Tayo po ay nagpapasalamat na muli tayo ay magkasama at ipagpapatuloy po natin ang pagsasaliksik ng banal na salita ng ating Panginoon Diyos sa pamagitan po ng palatuntunan ito, palatuntunan po ng mga Churches of Christ dito po sa Calacang, Maynila, sa pamagitan din ng istasyon na ito, istasyon ng DZXQ. Maraming salamat sa lahat ng mga sumusubaybay. Ito sa totoong Isos, tanging ang katotohanan ang magbibigay sa atin ng kaligtasan. Maraming salamat kay Ronnie. Andito si Philip. At kami po ang tatlo na magkakahalinhinan dito kung tayo ay nasa labas. Sila po ang aako ng ating paghahayag ng banal na salita sa pamamagitan ng radyo. Siguro nabanggit na ni Ronnie ang mga tao at sa lahat ng mga kongregasyon dito sa Calacang, Maynila.
Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik at sana po ay pagpatuloy ninyo ang inyong pagsubaybay nito, ibahagi sa inyong mga kapitbahay. Unahin natin ang ating mga kasambahay at ang ating mga kaibigan. Philip? Opo, magandang umaga po at Happy New Year sa inyong lahat na nakikinig. Hindi ko alam kung sinong nabati kanina po, pero sa inyo po dyan sa Maynila na patuloy hong sumusuporta at nakikinig sa ating programa, magandang umaga sa inyong lahat. Nais nating batiin ang Sunaho family dyan po sa may instruksyon. Happy New Year po sa inyo at magkita-kita po tayo mamaya. Ganon din ang kanilang kapitbahay, ang mga Rillo Raza dyan sa Instruction Street din po. Nais nating batiin at kumustahin si kapatid na Avelino Rillo Raza at ang kanyang may bahay, si kapatid na Pet Rillo Raza at ang kanilang doktora na nakikinig din sa umagang ito. Magandang umaga. Si kapatid na Mingulyo ay laging sumusubaybay sa palatuntunan ito at sa lahat na mga Santa Maria at lahat na ng mga kaanib sa kongregasyon ng Manila Church of Christ. Ganon din, go ahead. Sa New York din po, Manila Church of Christ, New York branch. Oo. California. Kanina lang, nag-open ako ng ating email at tayo ay binabati ng mga Bonifacio, ganon din ng mga La Chica, mga Bravo, Agbisit at mga iba pang mga kasamahan natin dati dito sa Manila Church of Christ ng Sampaloc. Kanya maraming salamat po hanggang doon sa New York. Si Merlin Fontanilla Mini doon sa New York. Hugo, how are you? Even as far as Saudi Arabia, ando doon sila kapatid na Jan Tuazon, mga dating mga taga-Pasay na nakasama natin. Si Magani na si kapatid na si Engineer Hubin doon sa California ay nag-take, sabi niya, okay, we got your note and we're going to watch the program. And so sumusubaybay nito diyan sa Singapore at sumusubaybay sila at higit sa lahat ang ating mga kapatiran dito sa si Lagwa. May nag-text dito dalawa na nag-text, we are tuned, pero hindi nila sinabi kung sino sila So sabi ko, who you? ay mga Arnaiz family, naka-internet, nanonood po sila sa atin ngayon. And even the Daz family, sila Tess, sila MM, Meg, tsaka si Ken. Pagaling ka, Ken. Medyo may trangkaso din si Ken. Okay, and really God makes a way for the gospel to be preached through this media at nakakarating sa hindi po natin na maaabot yan ng personal. And so, salamat sa Diyos na binigyan tayo ng pagkakataon sa pamagitan ng generosity ng istasyon na ito, DZXQ. Not only that, kundi nare-replay na nila, napapanood na nila kabuuan sa panahon na gusto na nila dahil nakapost. Salamat kay kapatid na Ellis. Pasalamat tayo kay Brother Ellis Franco. Okay, yung mga taga-Palawan, sabi ni kapatid na Joshua, sir, pagsikapan naming ipagawa ang aming laptop, sabi niya. Sabi ko, kung hindi mo mapagawa, dalhin mo rito, gawin namin dito sa Maynila. Kanya, may karpintero. May karpintero kami rito. Sa inyong lahat dyan sa Palawan, si Ben, thank you for sending us text. Lahat ng mga nagpadala dyan, si Joshua, si Alan sa Palawan, si Lloyd. I hope na si Lloyd nanonood ngayon at sana po ay pagpatuloy na subaybayan ito palatuntunan na ito sapagkat kung loobin ng Diyos ay patuloy tayo. Hindi tayo magsasawa na ihayag ang magandang balita sa mga lahat na kinaukulan. Go ahead, Philip. Si Archie Rhea po, yung poging every Sunday nakikinig ko.
Baka masisanti ka kung nanonood ka ngayon, may duty ka. Okay, si Archie, si James. Si James, naka-tune in every Sunday. Okay, inahanap ni Juan ito, ni Ruben. Yung kaklase nyo, hinahanap kayo at Hindi niyo maabot yung iba na ngayon. Baka more than one half na yan sa inyo. Well, mga kaibigan at mga kapatiran na nakikinig, let's have a light moment ngayon at mamaya we'll engage ourselves to a very serious matter because this is going to be the Word of God. Kagaya po ng aking sinabi, ang isa sa mga segment natin dito ay yung pagbibigay ng pansin sa mga palaging tinatanong ng maraming mga tao na tunay na nagsasaliksik at tunay na naghahanap ng katotohanan. At itong bagay na ito ay siguro kung minsan man nababanggit namin ang mga grupo, it's not because to insult them, to impute something against them, but then we are trying to do this in order to see na kayong mga nakikinig ay mapagsino ninyo, mapagtimbang ninyo yung katotohanan. Banal na kasulatan, marami na humahayo na nangangaral ng mga aral na yan ay karamihan dito ay hindi tumutugma doon sa aral ng Panginoong Hesus. If you will notice, punta lang kayo sa Sikeng, punta lang kayo doon at tingnan ninyo kung ilang mga religious bodies dito sa Manila o dito sa Pilipinas. And you will be surprised na ang dami. At ito ang minsan ito kung hindi man kadalasan, sanhi ng hindi pagkakaisa ng mga tao na naghahanap ng katotohanan sa pamamagitan ng pakikinig lamang. Pero ang sinabi ng ating Panginoon Hesus doon sa 5:39, saliksigin ninyo ang banal na kasulatan. Tanging ang banal na kasulatan ang magbibigay ng kasagutan ng ating mga pagnanais na malaman ang katotohanan. And thus, sa pamagitan ng inyong mga lingkod, ito nga si Ronnie at saka si Philip ay kasama natin, ay makatutulong siguro kami na magbigay ng kasagutan sa mga katanungan na inyong inaasam-asam na mabigyan ng kasagutan. Ronnie? Gaya nga po ng mga nabanggit na natin, hanggat kakayanin natin na makapagturo ay gagawin natin. At isang bagay na ito, isang napakagandang kaparaanan ng pagtuturo. May mga kapatiran tayo na magkabinsan, sabi nila, pwede bang diretsuhin nyo na, tanggalin na natin yung mga pagbati para daw mas mahabang talakayan dahil gagamitin yata nila sa kanilang Bible study presentation. Pagpaumanhin po, pero kailangan din po para malaman ng mga iba na pinapahalagahan natin ang mga pagbati nila. So, pasensya na po kung hindi namin kayang mula 1 oras talaga lecture type na kagad-agad ito. Okay, hindi na kami babati dahil pumunta na kami sa aming leksyon ngayon. At ito po yung kagaya po ng aking nasabi noon, bibigyan natin ng pansin mga 1 o 2 very important matter in terms of sa ating pananampalataya. Alam mo ninyo, matagal na ito na tinatanong sa atin, matagal na rin na binibigyan natin ng pansin sa mga personal doon sa mga naniniwala sapagkat palaging naririnig natin paulit-ulit yan na ang tungkol sa diskusyon tungkol sa tupa na mayroong mga kaibigan natin. Now, I'm not questioning their sincerity. I'm questioning the truthfulness, the veracity, as well as the wisdom itong bagay na ito. Na kapag in order to protect,
in order to establish yung mga accepted na doktrina nila. Pagka pinag-usapan natin ang tungkol sa 1 Kapitulo 10, sa talatang 16 na gusto kong basahin natin ito, no? Sa Tagalog, kung may Tagalog kayo, kung English, may English kayo. If you have your Bible with you, go to the book of John, chapter 10. Now, background lamang, ito ay talinhaga. Talinhaga na sinabi ng ating Panginoon Hesus doon sa kanyang mga kausap. Itong mga alagad na ito yung mga original na apostol. Ito yung mga tunay na apostol na nagkaroon ng kanilang mga qualifications. Character-wise, qualification-wise, talagang qualified na pagsabihan ng mga ito. Sapagkat sila ang kanyang utusan na humayo. Humayo at ipangaral ang magandang balita. Pagkatapos na siya ay mamatay at bumangon sa kanyang libingan. Dito makita natin. Mababasa natin dito ang isang talinhaga at pupuruhan na natin. Kapitulo 10 sa talatang 16. Sino sa inyo may Ronnie? Go ahead. Mayroon akong ibang mga tupa na wala sa kulungang ito. Kailangan ko rin silang dalhin dito at kanilang papakinggan ang aking tinig, kaya't magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol. Okay. Yan po ang sinabi ng ating Panginoon Hesus. This was after na pagsabihan sila na hindi lamang sila ang pinagtutuunan ng ating Panginoon Hesus ng atensyon, kundi mayroon pang iba. Alam mo ninyo, bagamat mababasa natin doon sa 1:3 that the Son of God was sent not for a very special person alone, the Jews, but also to the whole world, because God so much loved the world. Yung world na yan, mga tao yan. Ito yung kanya, lahat ng mga tao ay kanyang iniibig. Pero dito makikita natin, doon ang sabi niya, alalahanin ninyo na kayo noong una, nang hintil sa laman, tinatawag na di pagtutuli niyaong tinatawag na pagtutuli sa laman, na ginawa ng mga kamay, na kayo ng panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo, na mga di kabilang sa bansa ng Israel, at mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan, nagpangako na walang pag-asa at walang Diyos sa sanglibutan. Hindi kaanib, hindi doon sa tipan. Datapot ngayon, ang sabi niya, kay Kristo Hesus, kayo na noong panahon ay nalalayo, ay inilapit sa dugo ni Kristo. Sino itong mga binabanggit dito? Dito sa Efeso yan, ano? Efeso Kapitulo 2, sa talatang 11 hanggang 13 ang aking binasa. Alam mo ninyo, may mga kaibigan natin na nagsasabi, para patunayan lamang na yung kanilang kinaaniban ay dito nagsimula sa Pilipinas. Kanya ang tumbok nila, sabi niya, Pilipino yan. Pilipinas yan, ang sasabihin niyan. At pag-uusapan din natin yung tinatawag na yung malayong silangan. Sapagkat ito ang tinutumbok, just to be able to prove yung claim nila na itong bansa nating Pilipinas is what is referred to as the Far East in the book of Revelation. Pero titignan po natin to. Itong unang-una na sinasabi na kayo may mga ibang tupa, hindi po lamang Pilipinas yan. Hindi po lamang Pilipino yan. Alalahanin natin dito na upang maunawang lubos ang talatang ito, dapat malaman natin ang mga bahagi ng talinhagang ito ng Panginoong Hesus. For Jesus is definitely, now, let me repeat that, is definitely speaking in parables. Ano nga ba ang parable?
yung sa Tagalog, talinhaga yan. Ito ay isang paghahambing ng ating Panginoon ng kanyang sarili sa isang pastor. Ganito ang sinabi niya, "Ako ang mabuting pastor. Ibinigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa." Okay. Now, base sa talatang ito, si Kristo ang pastor. Pero sino ang mga tupa? I think you have your Bible with you. If you have in verse 27 of the book of John, in verse 10. Philip, mayroon ka dyan? Verse 27. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala, at sila'y nagsisisunod sa akin. Okay. Ito yung mga parable ito, dinirinig. And so, gaya ng mga literal na tupa, alam mo ninyo, modesty aside, sapagkat hindi tayo nakakakita ng maraming tupa rito Diyan lang sa Mayupi ako nakakita ng tupa Pero nung tayo na bindisyonan na pumunta sa ibang bansa, at nakakita tayo ng isang, it's really a flock, a lot of flock, white na nakita natin, na yung mga, hindi naman nakakabayo yung, yung nakita ko na doon sa parte ng Texas. At kung saan pupunta yung kanilang pastor, sumusunod yan. Na ganun din ang mga tagasunod ni Kristo. Kilala nila ang aral niya at sinusunod sa pamagitan ng kanilang pakikinig sa kanyang mga aral. Nakikinig ang tunay na alagad sa kanyang tinig. Ito po yung, sino ang pastor? Ang ating Panginoon Hesus. Sino itong mga tupa? Ang kanyang mga alagad. At basahin natin yung gawa. In Acts chapter 23, in verse 27, if you have your Bible with you, kayong mga nakikinig, if you have your Bible with you, will you please turn to the book of Acts, chapter 13, in verse 27. Ronnie? 13? Yes, verse 27. Of the book of Acts. Sapagkat hindi nila nakilala ng mga naninirahan sa Jerusalem at ng mga pinuno nila si Jesus, ni ang mga tinig ng mga propeta na binabasa tuwing Sabath. Tinupad nila ang mga salitang ito sa pamamagitan ng paghatol sa Kanya. Okay, alam po ninyo sa Biblia kasi, ang salitang tinig ay kadalasang ginagamit sa mensahe. Yung salitang mensahe, bilin o pasabi. Ito sinasabi ni Lucas dito na sumulat ng mga gawa, na doon sa yung mga taga Jerusalem kasi, hindi nila gaanong, di madalas na basahin ito. Kanya, itong tinig na ito ay mensahe ng mga propeta. Ito yung mga pasabi ng mga propeta na hindi nila gaanong naririnig. Kanya ito yung sinabi ni Lucas. At sinabi ni Pablo sa binasa ng mga Hudyo, ang tinig ng mga propeta tuwing araw ng Sabath, na bagamat matagal nang patay ang mga propeta, ang kanilang mga tinig, itong mga misaya, kanilang mga tinig o kaya mensahe ay patuloy na napakikinggan sa pamamagitan ng mga aklat, kabanata at talata ng banal na Biblia. Kaya si Kristo ay may mga tupa o tagasunod sa mga panahong ito na hindi pa nakakapakinig sa tinig niya. Ito ay maririnig nila kung mapag-aralan at tuparin ang kanyang salita na mababasa sa Biblia. Lalahanin niyo ito na sinabi ng ating Panginoon Kristo na mayroon pa siyang tupa na hindi sa kulungan ito, na kanyang dadalhin upang magkaroon ng isang kawan at isang pastor. Ano ba ang ibig sabihin ni Jesus? Sa inyong dalawa yan, ano ba yung sinasabi ni Jesus ng mga tupa? Dito makita ninyo na sasabihin
ng personal ng ating Panginoon Hesus kung ano ang mga ibang tupa na binanggit na dalhin sa iisang kawan ni Kristo na dakilang pastor. Ito yung tinatawag na chief shepherd na nakwan. Ano nga ba ang kawan? Sa Kapitulo 10, yung ating binasa kanina, sa Kapitulo 10 ng aklat ng Juan, versikulo 11, ang sabi rito, ako ang mabuting pastor. Ibinigay ang sa kanyang o kaya buhay sa kanyang mga tupa. Ano ba itong mga tupa na ito? At sabi niya, idadalhin ko sa iisang kawan. Ano nga ba ang kawan na yan? Ayon kay Apostol Pablo sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 20, Philip, chapter 20 of the book of Acts, in verse 28. Madali po nating malaman ito. Matukoy ang binabanggit na kawan sa talinaga ng ating Panginoon Hesus. Go ahead, please. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Sa kaniya'y inilagay kayo ng Espiritu Santo na mga tagapangasiwa upang pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Okay. Dito, kung babasahin natin sa banal na kasulatan, dito sinabi niya, Panginoon. Kung sino yung Panginoon, yun ang may iglesia dyan. Sino ba ang nagbigay o kaya namatay dahil sa iglesia? Sino ba ang umagos ng ang kanyang dugo doon sa bundok ng Kalbaryo? At bakit? Ito ang rason. Ang sabi niya, ingatan ninyo ang inyong mga sarili. Ang buong kawan nasa kanya ay ginawa kayo ng mga Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili ng kanyang sariling dugo. Muli sabi ni Pedro, na si Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Maliwanag yan. Sinabi ni Pablo ito doon sa una, ito yung usapan ni Apostol Pablo at mga tinatawag na elders, obispo, bishop, elders, presbyters. Yan ang mga tawag dyan na sila yung mga tinatawag na mga leaders doon sa Efeso. Tinawag niya sila doon sa Mileto sapagkat walang daungan doon sa Efeso at ito pinagbilinan niya sila dahil papunta na doon sa Roma at hindi na nila makikita. And so, dito ang kanyang tinatawag na kawan ay walang iba kundi ang iglesia. Ano ang natuklasan natin dito? Dito sa banal na kasulatan na ito, nabasa natin sa Biblia na ang kawan ng Diyos at ang kawan na ang Kristo ang Pangulong Pastor ay walang iba kundi ang iisang iglesia na nababasa sa banal na Biblia. Ito ang kanyang binili ng kanyang sarili. Ang iglesia ay binubuo ang dakilang bahagi ng sangkatauhan. Now, let's go to that then. Now, at that point in time, alam ninyo na hindi kasali ang mga hintil sa mga tinatawag na mga anak ng Diyos o kaya pili ng ating Panginoong Diyos bago dumating ang ating Panginoong Hesus. Sapagkat ito ay ang mga hintil ay tinaguri ang maruming mga tao, hindi kaanib nga sa bansa ng Israel, walang Diyos ang turing nila at hiwalay kay Kristo. But then, again, pinawi sa mamagitan ng kanyang pagkapako doon sa cross at itong dalawa na hindi noon magkasama ay pinag-isa. Saan pinag-isa yan? Doon sa kawan ng ating Panginoong Diyos.
Ronnie, pakibasa mo ngayon Kapitulo 2 ng Efeso. Kapitulo 2 ng Efeso now. Listen to this, brethren. Friends, listen to this. Para malaman ninyo kung sino yung tinutukoy ng ating Panginoon Hesus na kawan, na tupa na kanyang dadalhin din doon sa kawan. Now, unless we understand this, unless we see for ourselves itong bagay na ito, baka maniwala tayo na tayo lang mga Pilipino ang tinutukoy niyan eh. Hindi po. Go ahead. 14? 16. 16. At kanyang papagkasunduin ang dalawa sa isang katawan sa Diyos sa pamamagitan ng cross, na sa pamamagitan niyon ay pinatay ang alitan. Okay. It's a fact na hindi sila magkasama noon eh. Hindi sila magkasama noon, kanya si Apostol Pedro at saka si Apostol Pablo medyo may kwan dyan sapagkat medyo nag-artista si Pedro eh. Kung walang mga Hudyo, kasama niya yung mga hintil. Pero pagdating ng mga hintil, kunwari hiwalay yan sapagkat alam niya na hindi sila dapat magkasama. Pero itong mga tao na ito, kailanman doon sa old part of the history of humanity are not included in the group of those na tinaguri ang mga anak ng ating Panginoong Diyos. At dito ang sabi niya na upang pagkasunduin silang dalawa. Ano itong dalawa na ito? Kung titingnan po natin maigi kasi yung idea ng mga Hudyo kung papasok tayo sa kanilang psyche na sinasabi, papasok tayo sa kaisipan, sa likuran ng kanilang mga damdamin. Ang mga Hudyo talaga, very exclusivist sila eh. Sila lang ang bukod-tanging bansa na inangkin ng Diyos, na bansa ng Diyos. Sila lang ang lahi ni Abraham, kaya tingnan natin sa Ebanghelyo, lagi nilang ipinagdidikdikan, anak kami ni Abraham, lahi kami ni Abraham. Sila lang ang may tatak ng pagtutuli, kaya sila lang ang bukod-tangi din na mayroong utos o kautusan. So anything apart from them, or any group apart from them, ang tawag nila others, iba. Sa iba yon. So sila ang namumukod-tangi. Exclusive sila, na sila lang ang mga anak ng Diyos. Yun talaga ang nasa isipan nila. So hindi sila maaaring makipag-usap, halubilo sa mga hintil dahil nagiging even sa lalong-lalo na pag-aralan natin yung from Babylonian captivity, nung pagbalik nila, napaka-exclusive nila dahil ayaw na nilang madumihan. Ayaw na nilang makasama ang mga marurumi at yan ang talaga ang terminong tawag nila sa mga hintil. So, paano pag-iisahin yan? Yung isa exclusivist, yung isa marumi, hindi talaga mag-merge hanggang gawin ito. Sa makatuwid, identify na natin yung kung sino yung tupa na yan. Yes, alam definitely. Alam ninyo, nung unang pagsugo ng ating Panginoon Hesus sa mga apostol yung tinatawag na limited commission. That's right. At ito, huwag kayong pupunta doon sa boundary niyan. So, dito lang kayo pupunta sa mga Hudyo. Pero, ang sabi ng ating Panginoon Hesus, mayroon pa akong iba. Ibang tupa, kayo nga ang tupa ko ngayon. Pero mayroon pang ibang tupa na wala dito sa kulungan ito at ito'y dadalhin ko sa kawan na yan. Identify na natin ang kawan. Ang kawan ay ang iglesia. Pagkatapos na si Kristo ay pinatay, inilibing, binuhay uli, at pagkatapos, bago pumunta doon sa langit, mayroon siyang utos. Now, it's no longer limited to the Jewish people only, but also to the whole world. Kanya doon sa Kapitulo 28, sa talatang 18, 19 at 20, ang sabi rito ay, humayo kayo at ipangaral ninyo, gawin yung mga alagad ang lahat ng mga bansa. Now, in those times, their time, dadalawang klase ang bansa niyan eh. Bansa ng Israel at bansa ng mga hintil. Ibang bansa na. Ibang bansa na yan. Iba kagad-agad. Iba na wala ka na mga kuwan eh. Kanya, ito yung bagay na titignan natin. At
Ngayon, uulitin natin. Doon sa kapitulo 14, versikulo 14 ng Efeso. Ephesians, chapter Okay, 2. go ahead. Philip, meron ka? Sa talatang 14, ganito po ang ating mababasa. Sapagkat siya ang ating kapayapaan at kanyang pinag-isa ang dalawa at iginiba ang pader na nasa gitna ng nagpapahiwalay. Okay, kailan ito? Kailan niya giniba ito? Doon sa kanyang kamatayan. Kung marami sana tayong panahon, bibigyan natin ng pansin yung pagkapunit ng pader, pagkagiba ng pader na namagitan doon sa templo. And this is a significant thing because this is now the end of the separation of two nations. Hintil at saka yung mga Hudyo. 27:51 po yon ng Matthew sinasabi niyo. At nang sandaling iyon, ang tabing ng templo ay napunit sa dalawa, mula sa itaas hanggang sa ibaba, na nayanig ang lupa at nabiyak ang mga bato. Okay. Taking away that yung Wall of partition. veil o wall of partition. Okay? Ang tanong ngayon dyan ano nga ba ang ibang mga tupa na binabanggit ni Kristo sa kanyang talinhaga sa Juan Kapitulo 10, versikulo 16? Pilipino lang ba? Tutol si Apostol Pablo. Tutol din si Lucas. At tutol ang lahat ng mga bakit Pilipino ba yung Europe? Sa Amerika, Pilipino ba yung Amerika? Samantalang yung premise nila, yung malayong silangan na panggagalingan itong mga tupa na ito, Pilipinas. Sa makatuwid, tinukoy na ng ating Panginoong Diyos sa pamagitan ng panulat ng mga taong kanyang kinasangkapan na mayroong ibang tupa, totoo yan. Ito ba ang bansang Pilipino? O Pilipinas, mga Pilipino lang ba na gaya ng itinuturo ng mga kaibigan natin? Ang sagot natin dyan the Bible speaks for itself. What does the Bible say? Kagaya nga ng segment na ito, what does the Bible say? Kung dumating ang Panginoong Hesus, taglay ang kaligtasan para sa Hudyo at Hintil sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa cross at magkaroon ng pagkakaisa ng mga tao na kanyang nag-Israel ay ibang tupa na binabanggit ni Kristo sa kanyang talinhaga. Sino nga ba ang mga Hintil? Lahain sa kawan ni Kristo sa pamagitan ng pangang na he who believes and is baptized shall be saved. Nang sabihin sa bahayag niyang araw na darating na may tatatag ang kanyang iglesia kung sa muno araw na ng isang kawan at isang pastor. Ano ang sinabi ni Apostol Pablo? Doon sa Galacia, sinabi niya sa mga Kristiyano na dito halo na ito
Tulot 27 at saka 28. Sinong mayroon dyan sa inyo? Skat ay isriye babae, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. Okay, yan ang siya. Sabi niya, wala din that the world was only divided in two groups of people. Diyan, bahan ng mga tao at ito ay sa pamagitan ng kanyang iglesia na binili niya sa kanyang bigyan lang naman natin ng pansin at paalala ang lahat ng mga tagapakinig. Doon sa Oseas Kapitulo 4, sa talatang 6, sabi, judgment comes from experience. Dito sa Oseas Kapitulo 4 sa talatang 6, ang sabi, malaman natin, sa liksik ninyo ang sabi niya sapagkat ang kasulatan sapagkat sila ang nagbibigay ng patutuo Ito man, kawan ni Kristo, kawan ng Diyos. May mga tupa pa ako. Pinakindit ng Panginoong Hesukristo. Ang iglesia na binili ng Panginoong Hesukristo ng kanyang sariling dugo. Isa pang patunay yan at magandang patunay kapag kababasahin natin na at irit ang nini ng Diyos Diyos ang tawag doon sa bumili. Binili ng kanyang sariling dugo. at mga palalabasin nila na si Kristo ay hindi Diyos. And so, Church of Christ. Mm-hmm. But the fact is, even in buto at laman at dugo ang Diyos. Sabi dito, binili niya ng kanyang sakya sa ganit. So, hindi natin malaman yan kung alin talaga ang nilikot. Yung doktrina o yung katuruan nila ang nilikot o yung salita ng Diyos ang nilikot. Sa kapitulo, yung aklat ni Juan, aklat ni Juan, doon sa 7. Maraming manlilinlang na lumitaw sa mundo. Mga taong ayaw kumilalang si Jesus. Yesu Kristo ay naparitong nasa katawang lupa. Mm-hmm. Manlilinlang at antikristo ang ganyang tao. Ingatan ninyo ang inyong sarili upang huwag mawala ang inyong pinagpaguran at nang matanggap ninyo ang buo ang inyong gantimpala at ang taong nagmamalabis at hindi nananatili sa turo ni Kristo ay kinaruran ng Diyos. Ang nananatili
sa turo ni Kristo ay kinaroon ng Ama at Anak. Last, huwag na ninyong patuluyin o tanggapin sa inyong tahanan ang sino mang nagdadala ng mga aral na naiiba sa turo ni Kristo. These are warnings. Warnings written by those who were inspired by the Holy Spirit. It has been said that there are people who are teaching that is not scriptural. And thus, nakita na natin dito. Ang conclusion natin dito yung ibang kawan, yung ibang tupa, mga hintil yan. Kasali tayo dyan. Hindi tayo exclusive na mga hintil. Sapagkat ang sino mang hindi literal o physical na Hudyo ang Hesus Kristo. Kaya sana po mga kaibigan at mga kasama ay naunawaan natin na ang mga ibang tupa na dadalhin ng ating Panginoon Hesus sa kanyang kawan na walang iba kundi ang iglesia ay tayo na hindi kaanib dati doon sa bansa ng Israel sapagkat hindi po tayo physical na Hudyo. Okay, kung kayo po ay may mga katanungan, ano po, i-announce ninyo yung mga cellphone ninyo para kayo ang tawagan. Ang akin, 0918-909-2645. Yung aking tanggapan, 741-2677. Ronnie? 0919-671-1578 po. Pakiulit. 0919-671-1578. 0928 Lingkod 2922. 0915-612-2922. O kaya sa email po ay biblestudies_manila@yahoo.com. Okay, simple lang po ang aking email. fcariaga@moscom.com. fcariaga@moscom.com. Ito po yung ating mga email addresses at yung mga contact numbers po natin upang maabot ninyo kami by way of texting, by way of email or kung isulat po ninyo at gusto ninyong kagaya ng ginagawa ng iba, ang mailing address po natin, P.O. Box 642. Ang Salita ng Buhay, P.O. Box 642, Manila. Yan po ang ating address. Kahilingan lamang po natin sa mga nagtitext, magpakilala lamang po at nang sa ganun ay mas maganda po yung talakayan para maganda kasi kung kakilala mo yung ka-text mo nagpapakilala. May intention talaga siya na maganda kaysa yung padalahan ka ng tanungin mo kung sino ito, ayaw na magpakilala. Okay, yes. And so, dito sa pagtapos natin po ng ating segment na napahaba nga yung ating answering these questions, ay gusto po naming ipagpatuloy ito. Next week, God willing, we'll be dealing with another question. Biblical ito, spiritual, religious, na uulitin po natin when we tackle a question or a subject na medyo na babanggit po natin yung mga kung minsan yung mga grupo, please understand, it is never the intention of this program to malign or to besmirch your reputation, but to put in a proper perspective in the Bible study yung tunay na turo ng ating Panginoon Kristo. Ang sabi ng ating Panginoon Jesus huwag kayong basta maniwala. Huwag kayong basta maniwala. Usisahin niyan. Bakit? Yung nga, binasa natin. Sapagkat marami na Marami na. May nagpapanggap dyan na anghel. May nagpapanggap dyan na apostol. Sugo. May sugo. Mayroong nagpapanggap dyan na siya daw yung anak ng Diyos. Now, with all this, brethren, friends, let us be warned. Let us be alarmed.
because the time is coming nigh, and so let us look at what does the Bible say. In the final analysis, it is not what they say, it's not what they preach, it is what the Bible teaches, and it is what the Lord said. There is one that is going to judge you in the last day. The word that I have spoken, the same shall judge you in the last day. Okay. Siguro, we'll make an introduction about the tinatawag na eternal principle. Eternal principle that is from God. Ito yung na si Adan at saka si Eva, they were given a very definite command na ang kanilang napaglagyan kumbaga sa ako pagka tinitingnan ko rito, nakikita ko yung napapasok kong kondominium na talagang fully furnished. Ganun ang Garden Eden. Na it was fully furnished for this man and woman to live comfortably in their life as human being created by God. But then they were given a definite command for them to obey. When they disobeyed, anong nangyari? Mayroong katapat. They were driven out. And from then on, God always expect human being to listen to Him and to obey Him. Nakikita natin dito sa banal na kasulatan na ang tanging paraan para tayo ay maligtas ay sa pamamagitan ng pagtupad ng bilin ng ating Panginoon Diyos. And a very good example to that is Jesus Christ. Mayroong 8. Itong mga bagay na ito, these are principles for us. These are written for us to be guided spiritually. Go ahead. Bagamat siya'y anak, gayon may natuto ng pagtalima sa pamamagitan ng mga bagay na kaniyang tiniis. At nang siya'y mapaging sakdal, ay siya ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga nagsisitalima sa kanya. Okay. Doon na naman, obedience or talima ang sabi diyan. Or nagsisisunod sa kanyang kalooban. And so, again, we will emphasize this, that obedience is an eternal principle of God. Now, we have to obey, otherwise, sabi niya, when did Christ become the author of eternal salvation? Nandiyan yan. Sure. After his obedience. Where did he go? He sat on the right hand of God. And he was made King of Kings and Lord of Lords. Pero dito sa 9, sabi niya, he became the eternal author of eternal salvation to those who obey. And so, marami tayong mababasa dyan sa banal ng Marko, sapagkat ito'y mahalaga. Now, ito ang panuntunan, not everyone who says unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father who is in heaven. That includes calling as well as doing. Obedience, that is. Luke 6:46. Why call me Lord? Why do you call me Lord, Lord, and do not the things which I say? Now, in all of these verses that we have just quoted, by memory and by reading from the Holy Scriptures, God demands obedience even from the very beginning of humanity. And at the end of this, doon sa Matthew, when he comes back, he will gather all people from all over the world, and he sits down and then divides men in just 2 groups.
Walang In between. Walang in between. Wala yung tinatawag na you are going to be purged something here, and then by the prayers of other people you will be transferred on the right. Pero how many times do they pray? Hindi. Palipat-lipat na. Baka sasabihin na yun, makulit ka, sige, ilipat ko kita riyan, diyan ka na lang. And so, let's look at this. Now, kung kami ay nasisiyan man, not that because we are trying to mock, but then this is very ticklish thing. Di ba? Very ticklish. And when you finish your life here, when I finish my life here, I have a very definite destination. If I will not be in the right, I will be in the left, but I'm sure I'm going to the right. Because I'm trying to do my best to do what is right and to do what is the command of Christ. And so, sa susunod siguro, Ronnie and Philip, we will talk about obedience, the eternal principle that the Bible teaches. Now, Sige. kailangan makita din that gawa nila that obedience is contrary to grace. That hindi na pwedeng maging obedient sons or children of God ang isang Kristiyano because he has been saved by grace. Tawag nga ng iba dyan, nagiging cheap daw ang grace if that would be the case. So, kailangan po makita natin yon. Kailangan na makita natin itong mga bagay-bagay na ito. When is grace nag-a-apply sa buhay natin? And when is obedience? So, yung pagtalima naman, nagagawa ng mga Kristiyano. Diretsahan po natin sasabihin. It is not because of what we are doing that saves us. We believe na ang biyaya talaga ng Panginoong Diyos ang nagligtas sa atin. So, in return, ano naman gagawin natin ngayon? So, dyan po, gagawan natin ng distinction, itong obedience at then ang grace. Okay, Philip? Yes, we cannot make God's grace cheap by doing nothing. There must be something that man has to do in response to what God has done for Okay, us. we are going to discuss about falling from grace next time. Or making grace and a license to sin, or making grace an alibi for not obeying God. Hindi din po pwede yun. Okay. Sa inyong lahat, mga kaibigan, mga kapatid, place yours. All things are ready, come to the feast, come for the table now is spread. Ye famishing, ye weary, come, and thou shalt be richly fed. Hear the invitation, whosoever will. Hear the invitation, whosoever will. Praise God for full salvation, whosoever will. For whosoever will. All things are ready, come to the feast.